Okidoki! Welcome back to my channel, mga kabanig! And ano nga ba yung sasabihin ko? Ay, ayun nga pala. Alam mo yung prompting. So, ano ba ipaprompt ko? Usually, sabihin naman natin please subscribe. Ayaw nyo, please don't subscribe to this channel. Okay? Do not like this video. Kasi ito ay medyo, triggering to. Do not like this video, do not subscribe. And do not, push the notification bell para kapag meron akong bagong video ay notify kayo. Do not. How about that? Ibahin naman. Reverse psychology naman. So anyway. Okay, so medyo light naman po na, again, light naman po tayo. So, alam mo naman, isa kong pinag-uusapan dito. Ay, ito nga palang portion na ito. This portion is dedicated to my friend Albert Milio. Dahil siya ay natataka sa akin, kasi nga, sabi nga niya, ano ba sabi niya sa akin? Nagtataka daw siya sa akin. Minsan niya, meron ako pinag-uusapan tungkol sa P-pop. Sabi niya, mas bata ako sa kanya. Pero siya pa yung mas updated. Hindi ko rin nga alam kasi ito mahilig talaga ako sa boy band. Kahit noon, hindi talaga siya nawala. So, at saka hindi lang naman ako ang fan actually ng P-pop at ng SB19. Meron ding mas matatanda sa akin, like seriously. Anyway, this is for you. So anyway, ang pag-uusapan natin actually there's a little bit of SB19 and there is it's mostly about the other one, which is the first one. So nung isang araw kasi nga medyo nakakainitan po ang mga fans dahil sa may lumabas na video na sila ay kumakanta, which is actually pre-recorded. It is pre-recorded. Wag na po nating ano mo yun? It is pre-recorded. Okay, then that's fine. So, anyway, ano ba pag-uusapan natin dito? Kasi nga, dati kasi, medyo limited lang kasi yung kanilang mga performance, hindi mahirap i-gauge talaga. So, ngayon, I think there is enough material for me to, give opinion on, if there's tama ba yung grammar ko, but never mind. Ano mga tawag dito? I think I can finally decide if I really like this, if I like this group or not. Okay, so ano bang natin? So yung una kasi 'di ba yung video nila, talaga astig, di ba? Angas talaga agad. So I said, okay, so kailangan nating makita kung ano ba talaga yung nila, makita yung live performance, tsaka yung ibang mga performance. So marami na nun. Since then, marami na silang nilabasan. Meron na din mga interview, meron din mga guestings via Zoom. Wala pa silang live guesting pero meron din silang practice video, meron din silang kumanta. Hindi pa sila kumanta ng live. Girls and boys and men. Hindi po live yung last time It's not. So, kahit ano pang kahit paano pang sabihin nyo na it is live, it's not. It's pre-recorded. And like I said, sa akin comment hindi ko talaga sila ina-expect to be able to sing doon sa music video na yun, o doon sa kanta na yun, because masyadong intense kasi yung dance step. It is a little bit, they will really struggle at yung quality siguro ng performance will be a little bit, it will suffer more if they try to do it. Siguro masasabi ko really is, the song is a bit too big for them. For you guys, it's a bit too big for them. Siguro medyo, minsan kasi merong binabagayan, I guess. So, dapat, siguro pinakamaganda ay pumili talaga ng kanta that will be able to, ma-showcase yung kanilang strength. At hindi yung, na yung naha-highlight yung kanilang weakness. Kasi doon sa song na to, although maganda siya on paper or maganda siya sa, let's say, sa music video, pero, after a while, kailangan nilang i-perform yan live They have to perform it live. Especially sa Filipino audience. So, yun, they should have, the song is a bit too big for them. So, anyway,
Ano nga ba? Kasi yun nga ang inaano ko, yun nga ang hinihintay ko na sana makapagkanta na sila ng live. I think today ay may lumabas, napanood ko na lumabas na yung parang ano nila, another performance, which is, doon sa synchronization nila, greatly improved. Actually, ano nga may variation pa ngayon meron ng flip. Now, the question is, uh, nilagyan nyo pa ng mas lalong, ano yun, you made the choreography a little bit more complicated na mas magiging mahirap sa inyo ang mag-perform na live. So, what do you really want to do? Dancer ba kayo o boy band? Kasi pag sinabing boy band, kailangan marunong kumanta, marunong sumayaw. So, yun ang aking ang problema dito sa group na ito. Ang isa kong problema well, I guess hindi mo naman talaga masasabing problema. Pero sa akin kasi as a music fan, una ko talagang tinitingnan agad sa isang singer, because you're a singer, ay kung marunong kang kumanta, kung maayos kang kumanta. At dahil tayo nasa Philippines, well, at least ako ay lumaki sa Pilipinas, wala na ako sa Philippines, pero lumaki sa Pilipinas, and I know the capacity, and I know that we as a Filipino we are the land of good singers, great singers. So yung mediocre, hindi ko masyadong type. Kahit naman din sa Hollywood hindi ko rin marami mga sikat na hindi ko rin masyadong type, just because of their dahil ako gusto ko talaga yung magagaling kumanta. Let's like Taylor Swift, although meron gusto ko yung iba niyang kanta, pero hindi ko siya favorite na singer kasi nga mas gusto ko yung mga tipong Celine Dion, Whitney Houston, sino ba yung magagaling kumanta? Si Christina Aguilera, yung mga gano'n na alam na excuse me, alam mong magaling kumanta. Si Morissette, si Kizzy Tandingan, alam mo yun, alam mong magaling kumanta. So, and etong tanong ko lang dito sa grupong to. Etong grupong to, ano ba talaga ang market nyo? Ang market nyo ba ay young girls o mga matrona? Kasi meron pa kayong mga pahubad-hubad na nalalaman. Nakaka-turn off lang. Parang tipong, kasi ako may anak ako. Diba? I'm a mom. I have a 16-year-old child. Well, he's a boy. Pero kung naging babae yun, let's say, tapos naging fan ninyo, tapos pupunta sa concert nyo, tapos may mga pahubad-hubad na kayong nalalaman, kurot sa singit ang aabutin ng anak ko. Kasi I will not let let her, if she's a girl, na manood ng concert. Ano yun? Chippendales? Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Alam mo, ang importante sa inyo kasi siguro ang problema, siguro ang isang hindi ko alam kung alam na ba nila kung ano ba talaga yung target audience nila o gusto nilang concept, or you're just trying to hit multiple birds, all the birds in one stone. It doesn't work that way. So, boy band ba? O boy band ba o Chippendales? You choose. Naalala ko, meron pang isa. Hindi ko kasi masyadong pinapanood, ang pinapanood ko lang sa kanila kasi, usually, yung meron mga performance lang talaga, at saka yung, sing, at saka yung dance. Yung kanilang mga vlog kasi, hindi masyado, kasi nakikringean kasi ako nakikringean ako, kaya lang, ayoko silang i-judge, because there's already, parang meron already parang meron ng preconceived na yan, parang alam mo parang ayoko kasi nga naangasan ako. Yun naangasan talaga ako dito sa sa grupo na to. Bakit naaangas ninyo? Sinabi na sa inyo. At least I think you already know na yun ang medyo bagsak talaga kayo. Parang ganun pa rin. Ano bang problema mga dudes? It just doesn't connect. Hindi makakonect sa akin kasi nga kahit na gusto ko, I think it shows. Naalala ko nga, marami din ang nagsasabi niyan, at maraming yung mga criticism naman, generally ay constructive naman. And they don't want to offend you. Kaya lang, you know what, at the end of the day, you have to say, at least for me, I need to be honest. Kung ano ba talaga yung ano ba talaga ang pakiramdam ko dito sa group na to. Are they worth it? Are they worth standing or not?
You know what, it's kind of hard kasi nga they they're not keeping up with the expectation. I think that is what I'm trying to say. Kasi I need to compare them to SB19 because kasi sila lang dalawa eh. So walang pwedeng pagkumparan eh. Hindi ko pwedeng sila i-compare sa isang na hindi naman nag-i-exist or sa isang grupo na hindi malayo naman sa kanila because since sila lang dalawa, talagang sila palagi magko-comparean. Pero kung let's say meron ng 5, I don't think they will be compared because they are definitely on a different level. I'm not gonna say who is better, who's not, but I guess we already know. But then it's just hindi ba iwasan na mama-compare to. So anyway, yung SB19 nung nag-uumpisa pa kasi sila, hindi kaagad nag-umpisa kasi sila. Ano ba 'yun? Ang alam ko balad talaga. Balad yung umpisa nung nila eh, 'di ba? Yung una nilang kanta kasi nga mahihilig daw sa balad ang mga Pinoy. So hindi masyadong nag-click. Tapos yung Go Up, doon sila nakilala. So, ang expectation sa kanila, hindi masyadong mataas eh. Hindi masyadong mataas yung expectation sa kanila from the very beginning. But then later on, they proved. Alam mo yon, merong improvement. And then doon nagsimula yung yung fandom eh. Na ito pala akala natin lang to, mga kung ano-ano lang to eh. Tapos they improve and they show that they really are very talented group. Itong first one kasi nagsimula sa ganito eh. 'Di ba? Ang taas ng expectation. So ang angas nung kanilang music video. Maganda talaga yung music video. Diyos ko, comparing sa unang video ng SB19 and maganda talaga yung video nila. Tapos yung choreography pa is really intense. Maangas din ang choreography. Kaya lang from then on they're not able to keep up with the expectation kasi yung the dance is not yung dance hindi masyadong synchronized, parang kung saan alam mo iba-iba sila. Tapos definitely the vocals, I'm not even going to say anything about the vocals, but this is a dance group. This is a dance group. So magaling silang sumayaw, that's it. Vocals, I don't think you will really see them perform live. It's kind of sad, but don't expect them to sing live. Kasi hindi talaga nila kakayanin yung style ng SB19, na halimbawa yung sa Bakit Ba Ikaw, I don't think they will able to be in that level. Maybe in the future, maybe sometime in the future, but not right now. Hindi kita mo naman kasi yung nila eh, makikita mo yung kanilang tag dito, yung skill level. Pero it's not the end of the world. Kailangan lang pumili kayo ng kantang babagay dun sa inyong boses that will highlight your strength instead of yung alam mo yun, yung sinabi ko kanina, that will highlight your strength and instead of your weakness. Kasi dun sa kantang let's say, ayun nga, yung kanta, You're the One, mahirapan kasi, mahirapan talaga kayo gawing live yan kasi maging it's going to be a mess. So comparing, let's say, no pinanood ko yung sa SB19 na nga yun, yung nakalimutan ko na tuloy sa Wish din, 'di ba? From there kita mo na kagad eh. Hindi na kailangan mag-argue. It's really live and it's really flawless. Even the moves are flawless. The difference kasi between that is because itong SB19 has been performing that song since what? Since 2017, if I'm not mistaken. It already underwent a lot of revision. Na-practice na nila, na-i-perform na nila na nasa napakaraming stage during that time, pati yata sa alam ko pati sa mga yung tawag dito yung sa mga ampunan na i-perform na rin nila yon. So they've already mastered it. So experience
And then skill, medyo mahirap po talagang medyo tapatan yon. Kasi ito siguro, medyo mahaba tong ano to. Etong reaction ko na to. Ito yung ano ko, marami ako kasing tanong dito sa grupo na to eh. Sabi nitong si leader, I forgot his name. Sabi ito yung pinakamaangas sa ano ko sa tingin sa ano ko sa pakiramdam ko. Ay minsan gusto mo sabihin na, dude, tone down a little bit. Tone down a little bit. Medyo na ano, mas na-overpower yung ano nyo eh, na-overpower masyado yung pagiging angas na dating na minsan nakakainis pa panoorin minsan. But anyway, let's not focus on that. So, ang sabi niya, 3 years na daw siya nagte-training. But then when you look at the website of their management company, it says that it was established in January 2019. Okay. Oo nga, dati ang pangalan na ay Mood Music ata, if I'm not mistaken, kasi medyo nabasa ko. Still, it doesn't add up. Kasi ganito 'yon. Kapag tinanong kayo, maybe ako lang 'yon ha. Pero kasi ako pag tinanong na, how long have you been training? It means how long have you been training with your company and together. Dalawa yon. Hindi mo pwedeng sabihin na nagte-training na kami lang, pero nagte-training na ako lang. Hindi siya counted. Tapos sabi din ng isa, nagte-training daw sa Australia daw, nag-training daw siya sa Australia. Tapos sa video lang daw. So I'm saying, paano nag-training sa Australia? What do you mean? So, kaya hindi kayo sabay-sabay kasi meron ba naman nag-training na na hindi kayo magkakasama. So, hindi kayo nag-training together. Then kaya hindi kayo sabay-sabay. Kaya wala kayong cohesion pagdating nyo sa inyong choreography. It's been improving since then. Kaya lang, it's kind of expected of you na nung nag-debut kayo, planchado na. Ang problema, yun nga, yung management company nito, kasi hindi ko naman kilala kung sino. At least yung SBT, nakita na natin kung sino yung CEO, kung sino yung may-ari, pati yung trainer, di ba? So, sa totoo nga, mas pa nga kayo, may mas advantage pa nga kayo, mga boys, kasi kayo, ginagastosan na kayo lahat, meron na kayong sariling choreographer. Ang SB19, sila pa rin nagko-choreograph ng ng sarili nilang choreography, which can also be an advantage, kasi sa kanila, dahil galing dun sa puso nila, I guess, if call it cliche, galing sa kanilang idea, it is, mas may emotional attachment, I guess. Merong personal attachment yung choreography kasi sila yung nag-isip. So, mas synchronize sila. I don't know how it is kasi hindi naman ako dancer. Meron ako mag-comment sa pagkanta kasi yun, alam ko yun. Pero yung sa dancing, wala. Naisip ko lang, baka maybe. Tapos ganito, ang tanong ko dito, ganito, nga daw, so 3 years na daw. Naisip ko ganito, saan ba itong management company to? Kasi, di ba sa Korea, di ba? Meron diyang mga fly-by-night eh. Meron diyang mga fly-by-night na mga mga entertainment company. Tapos, tapos, ini-scam nila yung sarili nilang, yung mga talents, di ba? May mga napanood ako na documentary na ini-scam yung mga Korean ini-scam nila yung Korean nila nag-hire sila kumukuha sila ng mga trainees, tapos they were given and the trainees signed an onerous contract, which is a very long contracts. Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang kalakaran sa Korea pero ang nangyayari kasi is, so gagastosan namin lahat ng from your makeup, your dorm, your music video, everything, your outfits and everything. But that is utang nyo yan at babayaran nyo yan sa amin. So parang tipong nagulat nga ako nung nalaman ko yun, sabi ko, ay, what? Ganun sa Korea? Parang, di ba slavery naman yun? Parang tipong, so marami doon sa kanila nga, marami sa kanila, mga bago-bago, gusto ko agad makabawi doon sa kanilang ginastos. So,
ganito ba ang nangyari dito sa group na ito? Kaya sila nag-debut kaagad na hindi pa ready because kailangan nilang bawiin agad yung ginastos sa kanila. Kawawa naman 'tong mga 'to kung gano'n ang nangyari, 'di ba? Ang dami kasi mga scandal diyan sa 'di ba, sa Korea. Ah, Katulad nung ang pinakahuling na alam ko merong recently produced 101, that is a little bit different. Pero yung pinakahuli na alam ko yung scandal na nangyari yung sa Momoland, yung management ng Momoland, 'di ba? Ang nangyari doon 'di ba, ang ginawa nila meron silang mga palapalabas na kunwari alam mo 'yon, meron silang pa-contest doon na magbubuo sila ng isang grupo, yun yung Momoland. Tapos kung sino yung mapipila para may elimination process para mga American Idol at kung sino yung mga titirang ilan ba sila? Basta marami 10 ata sila. Yun ang bubuo ng Momoland. And it turns out na it's actually rigged. At alam na nila kung sino talaga yung mananalo from the very beginning. Pinalabas lang na kesyo contest. So unfair dun sa mga alam mo yun, that took the time and effort para mag-practice, para alam mo yun, lumaban, yung all those efforts, yung hard work, tapos hindi naman pala sila mapili. And the worst thing is, kasi ang naglabas nito ay yung member nila si Daisy ba yung pangalan, ang nakita ko yun Sabi nila, it turns out na hindi lang pala yun. Kung hindi, if not all the members, but some of the members actually paid the management para sila ang mapili. So, diba, malaking kagaguhan naman ata yung mga ganon. Parang napakalaking scam talaga yun. Kasi, kaya ka nga gusto mo maging performer para kumita ka, hindi yung sila ang kikita, ikaw pa yung magbabayad, parang mali naman ata yung ganon. So sana hindi mangyari yan sa Pilipinas. Sana ngayon pa lang na yan, mabantayan na yan at baka ganyan na mga pinagagagawa kasi alam mo, maganda yung ginagaya natin yung maganda sa Korea, pero yung pangit, pero medyo iwanan na natin. Ngayon, alam mo yung ganon. So, di ba actually, itong boy band na to, itong first one, apparently, dapat nga daw sa Korea, dapat sa Korea sila nag-debut, which is, I'm thinking, like how? I guess it's a blessing in disguise, boys, na hindi kayo natuloy. Take it as a blessing in disguise. So, at least, kung let's say, nag-debut ka agad kayo, mukhang it's not going to be good. Kasi yung mga ibang fans nga, medyo na-offend. Kasi nga, meron silang mga dahil meron mga criticism. Like, I guess, hindi merong mga iba-iba, which is, I think, very minimal, na medyo, alam mo, na bashing talaga. Bashing talaga yung ginagawa, which is not really nice. Pero, majority naman ay very constructive naman talaga. Pero siyempre, mga ibang fans, ganun talaga, mga kabataan. Siyempre, pag yung idol mo, hindi pwedeng, dumaan din ako dyan, hindi pwedeng may masasabing mali. But then, children, you have to accept the fact that they're not really perfect. Kailangan pa talaga nilang practice pa na. They really have to work hard, in my opinion, especially the vocals. They really have to work hard. They're improving already on their dance. Kaya lang, yun ang tanong ko. Sabi ko nga, paano sila kakantahin yun? Okay, good yung dancing. They made it more complicated. Kaya lang, it's a little more challenging also kung kakanta sila ng live. Ang masasabi ko nga lang dito rin, ano pa yung isa ko masasabi, kung hindi siya live, wag niyong sasabihin na live. Okay? Kung ang inyong training with this company is a couple of months or a year, don't say that it is 3 years. Okay? Kasi I consider that's kind of pandadaya. Kasi do not underestimate the ability of the netizens to dig up dirt. Kasi that will go against you. At kayong management, kung mayroong mga nakikinig sa management, don't put your boys in an awkward, position. At you know what, pag sisinungalingin nyo, at pagagawin nyo ng
na hindi naman totoo and it's unfair for the boys. Yun ang masasabi ko. At least itong SB19 ha, itong SB19 feel ko naman para silang pamilya talaga. Kasi nga, meron ako napanood na video, nung first time, yung kauna-unahan na pinresent sila sa stage. Andun yung CEO, andun yung si Tatang Robin, si Hong Ganda, tapos tinawag nga si Hong Ganda yung trainer nila sa stage. At naiiyak siya actually. Sabi ko, oh wow, ganun siya ka-attach talaga sa boys. So, it seems to me that the company is really treating the boys as family. I hope it really is. Pero emotional siya. So, sabi niya, boys, this is it. Ito na yung pinaghirapan natin. So, naiiyak din yung mga boys at umiiyak din si Hong Ganda. So kayo, first one, sana din naman, ang turing sa inyo ng inyong management ay hindi slaves. Sana naman ang turing, sana ang tinatrato kayo na mga, alam mo yun, as fair employees, pero fair. At sana yung pinirmahan nyo din ng kontrata ay hindi onerous. Dahil, imagine, ang mga contract na, di ba, minsan, tumatagal pa ng mga 13, 15 years. That's a lot. That's a long time to be tied sa isang very onerous contract. Yun lang masasabi ko. Ano pa nga ba masasabi ko dito? Yun nga, pwede lang improve. Medyo maangas po kayo. Parang minsan nga minsan nga yung mga fans na nagkakaaway-away na. Hindi naman ako nakikisali kasi, you know what, mga away bata kasi hindi mo pwedeng patulan kasi pwedeng patulan. But then, I guess pag nakita nila to, ako naman ibabash nila. Kaya lang, masasabi ko, ganito lang. Ito yung channel kong ito ay hindi po para, I'm not into sugarcoating everything. This is a political channel. Kung nyo, puro politika dyan. And I'm just telling, kung ano lang yung nararamdaman ko at kung ano lang yung totoo. At kung kayo naman boys, medyo mag-iinasim at kayo ay magiging dito, balat sibuyas. Baka this is not the industry for you because entertainment industry is really not the kindest industry. And besides, ako naman, ang aking reaction, kung napanood niyo yung last reaction ko, I really try to be constructive. Kaya lang kasi, there are times, at actually, sabi ko nga it's the same thing. Alam mo, hindi pa rin nagbabago yung aking opinion na it really, at this point, it really still is depending on the management kung sino ba talaga ang sisikat. Kasi, kahit na ba sabihin na hindi kasing level ng first one, ng SB19, kasi sila talaga yung nag-set ng standard they can still steal the spotlight from SB19. So, yun lang masasabi ko. So, ang tanong ko lang, sino ba yung gift? Ano bang niyan? Ano bang role niyan? Ay, naku, naalala ko nga yan. Isa pa yan Bakit may mga pahubad-hubad pa kayo nalaman? Nakakainis. Nakakainis talaga, parang bastos kayo, bastos yung dating na may mga pahubad-hubad pang mga nalalaman. Kasi ganito, yung basta yung isa, kamukha naman siya ni Bruno Mars, to be fair, may sayaw, ganyan. Tapos, nakahubad siya, may konting tawag dito, cover naman kahit papaano. But it's so obvious na ipinrep. He was prepped to showcase the abs. Kinulapulan pa ng kung anumang mantika yan, whatever. Inisprayan ng kung anumang liquid to kumbaga emphasize yung abs. Paano ko ba sasabihin to ng hindi matindi? Kasi baka sa akin kasi nambabash ako. Kung alam niyo lang, kung talaga ibabash ko yan, baka baka maihiki siya sa luwal kung ibabash ko talaga to mga to. Kasi kaya lang, we don't resort to ad hominems. Kaya lang ganito. Paano ba? Ganito. Paano ba? Ganito na lang. Paano ba sasabihin? Una kasi, ang pag-abs. Kasi ito ang isang common misconception ng mga lalaki. Yung mga lalaki. Na kung meron kayong abs, gustong-gusto naming makita. No, it doesn't always work that way. First, may binabagayan. Okay?
Hindi ko sinasabing hindi bagay sa'yo, but, you know, may binabagayan. Second, women has to warm up first to the person to be able to appreciate it. Kasi threatening yan eh. It's kind of a threatening na parang, sino ba to? Hindi ko man kilala to, tapos bigla maguhubad sa harap ko, you know? Parang borderline na flasher na yan. You know, management, ano ba talaga? Mamili lang kayo. Chip and Dale's, boy band. Mamili kayo. Hindi pwedeng both. Hindi pwedeng pareho siya kasi it doesn't work that way. Tapos, di nagsasayaw sa'yo pa nga siya. Tapos, ano yun nga? Saan na ba ako? Yun, it has, parang si Ken, di ba? Si Ken, ito nagpakita dito ng abs dati. But then, kaya lang kasi, the fans are already familiar with Ken. At saka first time lang niya, hindi na nga nasundan eh. So, syempre, mga fans, talaga namang, oh my God, talaga namang, oh my God. So, ang sa akin lang naman din, management po ng SB19, I'm hoping that they are not going to be sexualized. They are too, tawag dito, talented. They are too talented to just showcase them as, you know what, sexual symbols. Okay lang naman yung minsan, medyo magpa-sexy na konti. Alam mo yun, konti lang. Siguro pagdating na ng mga 30 years, mga 30 years or more than that, siguro pwede na silang maging parang mature. Pero right now, they're okay as it is. At saka hindi ko rin kasi naman nakikita na let's say etong si Sejun. Feeling ko conservative tong si Sejun eh. At saka si Justin na alam mo yun, parang mapakita ng abs. I'm not sure. Si Ken lang siguro yung talagang medyo daring. Naisip ko nga ganito. Parang nakikipagkwento nga lang sa kante. Naisip ko nga ganito. Ito si Ken. Just imagine, I'm just wondering, paano kaya, buti na lang hindi siya napunta dito sa first one. Kasi alam natin, itong si Ken, may pagkabuwang din. Di naloko na. Tayo na tayo. Kasi ang isang advantage kasi ng ni Ken being in with the SB, hindi ko binabash si Ken. So anyway, unahin muna natin yung una kong sasabihin. Kasi kaya ako minsan nabubulol kasi minsan, alam mo yun, sabi nga nung iba, yung mga nabubulol daw, ang bilis daw mag-isip, hindi makikip up yung bibig. So anyway, ano pa yung sasabihin ko yan? Wala na naman ako. So of course, ang swerte kasi ni Ken is that he is with a group na pwede siyang saluhin. Na kapag meron siyang mga kabuwangan, pasali-saliwa na sinasabi, nasasalo agad siya ni Sejun, ng leader, ni Stel, saka ng, the rest of the group. And also, he is also aware, meron siyang self-awareness kasi Meron siyang self-awareness that he is, alam niya, sabi niya nga niya na ayaw niya na magsasalita masyado dahil mayroon siyang makasabi na hindi maganda. Yun ang problema siguro ng first one. Wala man lang nagsasabi na, I think we need to calm down. Kasi yung leader mismo ang angas. Sir, get back to earth once in a while, ha? Hindi pa tayo masyadong sikat, ha? Sinasabi ko lang, ako bilang matanda, ito hindi pang babash itong sinasabi ko. Sinasabi ko ito para sa inyo din. Kasi, syempre, I'm not saying that we're the fountain of wisdom. I'm just saying experience. At saka, bilang mga matatanda na rin namin, it's hindi magandang tingnan. Wala kasi nagsasabi sa inyo na, hey, we need to kind of calm down. Walang ganon. Parang kayo parang nagsasapawan pa nga kayo sa sa parang pagiging angas. Ang medyo lang doon, hindi masyado yung bunso. Medyo okay. Hindi siya masyadong nagsasalita at saka hindi siya, wala siyang ganung aura. Siguro dahil sa matagal na sila magkakasama, but just the same. Ayun ang effect. And I'm not the only one who said it. So, ano ba yun? Saan na ba tayo? Yun, kay Ken. So, yun ang okay, nasa na ba tayo? Yun, hindi ko binabash si Ken. Okay, baka ba magalit na mga sa akin, mga taga chicken farm, mga poultry. Diyos ko, dahil patay tayo dyan. Nasabi ko naman sa isa kong video, siya yung pinaka-paborito ko sa lahat. He may be buwang.
And sometimes medyo nakikringean din ako minsan pag sa sinasabi niya, hindi siya same level ng mga boys sa first one ha. Minsan kasi minsan out of the blue kaya siya magsalita or minsan wala sa lugar, maybe. Pero I cannot, you know what? Even I cannot deny the fact that this guy is really talented. He can really dance. Pwede siya makipagsabayan sa first one, sa dance kasi magaling mag-dance. Pero pagdating sa kantahan, he is going to blow this boys out of the water. Magaling kumanta si Ken, talented. He can sing, he can dance. Siguro parang underrated siya because of his demeanor. Minsan, yun nga, pasali-saliwa. So, I'm not sure if he really understand na siya ay talented. Maybe oo, maybe hindi. Pero yun nga, minsan natatabunan yung pagiging talented niya dahil doon sa pagkabuwang niya. Kaya lang minsan nakakatawa na nga lang dahil sa nakakatawa siyang pakinggan minsan na reason dahil nga alam na natin kung ano siya. So, hindi po ako nang babash sa Ken. Siya yung pinaka-paborito ko sa lahat sa apat na yun. I'm not saying the rest of the boys are not talented, but kaya lang kasi gusto ko talaga yung quality ng kanyang voice. Ano ba mga masasabi ko? Halos baka mag-iisang oras na tayo dito sa pinag-uusapan natin na mga boy band or something like that. Ano nga ba yun? Yun. Parang wala na. Yun na nga lang yata sabihin ko. Ay, siguro. Sa management ng nasabi ko na ba? Sa management siguro ng itong first one. Mas maganda siguro na ibigay nyo sa kanila ay yung mga kanta, yun nasabi ko na nga, na kanta na magso-showcase ng kanilang maha-highlight yung kanilang talent. Do not give them any material na it is too big for them. Kasi mahihirapan po talaga ang boys because hindi kasi talaga singer eh. They are just there's a dance crew. They are a dance group. Hindi ko maka-question ang pagsasayaw nila. Kulang lang talaga sa kanila ay they were not given the enough time to train. And that's kind of sad. I wish they were given enough time to train. Kaya lang baka naman gusto na ganyan kumita nitong nung company, which is sad. Walang ganyan na dapat. So, ano pa nga ba yung sasabihin ko? Meron akong sasabihin kaya lang nakalimutan ko pero makaalala ko, hindi, sa susunod na lang. So, dun sa first one, congrats po dun sa inyong napanood ko na recent na na performance. Kaya lang, sana live. Yun nga. Kailangan, when? Sana yun na. I guess it's, mukhang na lang, wishful thinking na lang na mapanood natin sila ng live. But then, you know what? Good luck po sa inyo lahat. I hope na maging successful. Hindi ko, wala akong bitterness kasi dahil I'm more of an SB19 fan. Hindi, mapapala ako doon, di ba? I'm too old for that. So, I wish you the best. I hope that you learn from the experiences. I hope that you take into consideration the feedbacks from your fans. At yun nga po, marami kasi ako nakikita rin ng mga mga fans, na mga youngsters, na mga kabataan na constructive naman talaga yung sinasabi. Kaya lang sinasabi ng iba na you're bitter ka lang. Oh my gosh naman, Diyos ko. Wala namang gano'n. Constructive na nga yung yung criticism eh. Lalala ko pa nga, natatawa ako doon sa isang video. Ang inaway yung isa, ako yung nagsabi. Ako yung nagsabi na sabi ko, hindi ito nag-reply ako doon sa isang nagsabi na hindi siya live, kundi recorded. Inaway yung isa. Sabi ko, sige, bahala na nga kayo dyan. Kasi ako naman kasi hindi ko rin kasi pinapatulan. Pag merong nagsabi ng, yung pag merong sumagot sa akin ng, alam mo yun, ng hindi masyadong maganda. Kasi, hindi lang ako ganun talaga siguro. Life is too short to be like that. Oh, yun nga pala, isingit ko lang na konti. Merong nagsabi na yung araw, yung aking accent daw is a little bit too thick. Well, you know what?
I don't want to lose it. Well, nagsasalita ako ng English, I don't want to lose my accent. It makes me me. At dito po sa Canada, actually, gusto nila. But you know why? Ang mga Pilipino ata ay parang nagiging mainstream na. Alam na nila kaagad kapag Filipino accent. Di ba? Malalaman nila kung bawa Latino accent, French accent, Korean accent, Chinese, Japanese, di ba? Alam nila. Ngayon, ang mga Pilipino parang nagiging mainstream na. So, it's because we are becoming mainstream. I don't want to lose my accent. Because why? Why would I want to lose my accent? I like it. I want to keep my accent because it makes me me. It makes me special. At least here. At least here in North America. So, yung po nagsasabi sa akin na, you know what, na ako ay inaasar ako, or the person think that I'm going to be offended because binash niya binash niya yung accent ko. No. You know what? Thank you. Thank you. I'd like to keep it. I don't want to lose it. Kasi minsan medyo nawawala rin nga. Minsan din na na-dilute na rin ng Canadian accent kasi kaya lang ayoko talaga. I'd like to keep it. I would like to keep my accent because it makes me me. And if you don't like it, then you know what? Too bad. Taray. Anyway, that's all I can say. And again, I will see you again. Tomorrow siguro mag-re ako doon kay Maria Reza. Maria Reza. Hindi ko kaya si Maria Reza. Siguro sa yung mga kabataan baka hindi nila siguro alam. But anyway, tomorrow I will see you again and I will make a couple of more I'll probably go live. So anyway, maraming pong salamat. Hahaba na naman. 45 minutes na yung mga pinagdadadal ko. 45 minutes na. I cannot. Okay, I'll see you again. Bye-bye. And that's it. Bye-bye.